Each over tomorrow. Ay, basa na sa akin! Pasensya ka na, Salo! Ikaw pala, Judy! Ang galing mo, Judy! Ang galing mo, Judy! Panalo na naman kayo, Judy! Papahinga muna ako. Sally! Nagdesisyon na ako! Ha? Nagdesisyon? Saan? Kung saan ako papasok ng kolehiyo. Ah, talaga, Julia? Sige, saan ka papasok ng kolehiyo? Pagod na ako. Pinagpawisan talaga ako. Sali ka, Julia. Para naman pagpawisan ka. Ayoko, salamat. Isa pa, wala akong panahon para dyan. Ganun ba? Nakapapasya na si Julia kung saan siya magkukolehiyo. Kolehiyo? O ano, saan mo ba talaga gustong pumasok ng kolehiyo? Sa Sarah Lawrence lang naman. Pag may recommendation, tanggap na ako. Pero mas gusto kong kumuha ng pagsusulit. Nakakatuwa ka naman. Alam nyo, sigurado ako makikilala ako ng mga mayayamang kaibigan ng mga magulang ko. Kailangan maging mataas ako sa klase. Yun ang binilin sa akin ng pamilya ko. Ikaw, Sally, anong gagawin mo pagkatapos ng high school? Ang hindi ko pa alam. Hindi pa ako nagdidesisyon. Hindi ka pa nagdidesisyon? Magpo-4th year ka na pagkatapos ng bakasyon nating lahat. Dapat iniisip mo na ngayon ang kinabukasan mo. Oo, tama ka. Teka, ikaw, Judy, anong gagawin mo? Ha? Gagawin ko? Hindi ko pa rin alam kung anong gagawin ko. Mama, meron namang daddy si Judy na susuporta sa kanya, hindi ba? Ipapakilala na rin si Judy sa mga mayaman pagka-graduate natin. Pagkatapos, makakakilala ka ng isang taong mas mayaman pa sa daddy mo at pakakasalan ka niya. Ayun, hanggang doon na lang ang buhay mo. Magpapakasal? Hindi totoo yan. Ayun, tignan niyo yung babaeng yon. Ha? Alam niyo ba na pagka-graduate niya, magpapakasal na sila ng nobyo niya? Talaga? Matagal na pala niyang nobyo yung mapapangasawa niya. Narinig ko na Navy officer daw ang lalaki. Magpapakasal? Ako hindi ko pa naiisip na magpapakasal ako ng maaga. Siguro papasok muna ako sa kolehiyo. Kolehiyo? Dapat lang mag-kolehiyo ka, Sally. Ano kaya mangyayari sa akin pagkatapos ko ng high school? Tama nga! Mag-aaral ako ng kolehiyo. Kakaiba daw ang pakinamdam sa kolehiyo, sabi ng kapatid ko. At mas marami ka raw makikilala. Tama! Doon ka na rin pumasok sa papasukan ko. At sigurado magiging masaya tayo doon. Oo nga! Magiging masaya tayo doon. O sige, kakausapin ko mga magulang ko tungkol dyan. Maganda nga yan! Ikaw din, Judy! Ha? Sumama ka na rin sa amin. Ano, Judy? Makipaglaro ka na sa amin! O sige! Sally, Julia, pasensya na!そう、私だって大学に行きたい。もっともっと勉強して、孤児院出身の私が自分の力で生きていくための何かを探したい。でも、これ以上おじさまに援助してもらうわけにはいかないのよ。Sarah Lawrence na papasok? Maganda nga yan. Dahil magaling na eskwelahan ang Sarah Lawrence, hindi ba? Hindi naman masyado. Kolehiyo? Ang saya siguro doon. Pumasok na rin kaya ako. Ang pagpasok mo sa kolehiyo ay hindi isang biro. Dahil ang kolehiyo ay ang pinakamataas na antas ng paaralan. Alam ko yan dahil naranasan ko na. Hindi yun yung lugar na pwede ka magsaya palagi. Alam niyo ba yon? Kayo po, pumasok po ba kayo sa kolehiyo, Miss Throne? Ha? Siyempre naman, Sally. Sa katunayan, nakatapos ako ng kolehiyo. Talaga? Ano naman po ang pangalan ng pinasukan nyo? Ha? Anong pangalan? Pare-pareho lang naman lahat ng mga eskwela na yan. Ang importante, kung mataas ang nakukuha mong marka. Kumusta naman po ang pag-aaral niyo doon, Miss Throne? Sa
totoo lang, hindi naman talaga madali yon. Sa kaso ko naman, dahil sa mahirap lang kami, hindi talaga kaya ng mga magulang ko ang gasto sa eskwelahan. Kaya kumuha ako ng scholarship para makatapos ako. Scholarship? Tama, scholarship. Natatandaan ko sinabi ng kapatid ko na kumuha siya ng scholarship dahil ayaw na niyang umasa sa magulang namin. Talaga? Pero hindi na niya kailangan ng scholarship dahil mayaman naman kayo. Tama ka dyan. Isa pa, hindi ka naman makakakuha nun kung hindi mataas ang grado mo. Oo, tama yan. Kinakailangan mataas talaga ang grado mo. Sigurado naman na mataas ang grado ni Jimmy. Hindi lang yon, sikat pa siyang football player. Alam niyo ba, nung bata pa ako, hindi... Sigurado sa galing maglaro ni Jimmy, maraming kumukuha sa kanya mula sa iba't ibang universidad. Yan nga rin ang tingin ko. Ang taong magaling ay palaging inilalagay sa top class. Lalaki na naman ba yung pinag-uusapan niyo? Ang titigas ng ulo ninyo! Ay, nakakalungkot kayo. Nakakahiya ka talaga. Ang lugar na ito ay kainan at hindi pa magkwentuhan na kayo. Saan nga po pala kayo pumasok ng koleyo, ha, Miss Strode? Ha? Teka, siya nga pala. Ano ba ang ginagawa ko sa lugar na ito? Oo nga pala. Meron pa pala akong gagawing trabaho. Tama nga. Kukuha ko ng scholarship. Sino gagawin ko? Mr. Hardy! Mr. Hardy! Gusto ko pumunta ng tungkol sa scholarship. Ay, ikaw pa, Judy. Scholarship? Opo. Gusto ko po malaman yung scholarship sa kolehiyo. Alam mo, merong nagbibigay ng mga scholarship sa bansang ito, pero... Talaga po? Meron po ba kayong impormasyon tungkol doon? Wala. Wala tayong mga ganyang klase ng impormasyon dito. Alam mo kasi, wala namang estudyante dito na may gustong kumuha ng scholarship sa kolehiyo. Ganun po ba? Oh. Teka, sandali lang. Ang maganda niyan ay magtanong ka sa guro mo na nagtuturo din sa babang eskwelahan. O sige, titignan ko kung sino. Maraming salamat po! Ano, isang scholarship? Para sa naman? Para po sa... Alam ko na! Ayaw kang papasukin ng mga magulang mo sa koleyo. Po, tama po kayo. Nakakagulat yan! Pasensya na po. Bakit ka humihingi ng pasensya? Talagang nakakagulat na may mga magulang na hindi sumusuporta sa ambisyon ng kanilang mga anak. Ang Estados Unidos ay talagang pinapala at sinusuporta ng mga kabataan. Alam ko na, huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng impormasyon. Simula ngayon, hindi ka na magkakaproblema sa aking grado. Kaya lang, kapag bumaba yun, wala ka ng scholarship. Opo, gagalingan ko po. Nasisiguro ko na ang major mo ay literature. Hindi ko po alam kung anong major ko. Anong hindi mo alam? Ibig mo sabihin, papasok ka sa koleyo na wala kang layunin. Hindi po. Papasok ako ng kolehiyo para pag-aralan ko po kung paano ako makakatayo sa aking sarili. Sa tingin ko, ang pagsusulat mo ng nobela ang makatutulong sa'yo. Ano man, bibigyan kita ng rekomendasyon kung gusto mo ng literature. Maraming salamat po. Kolehiyo, Judy. Maaari ka nang makapasok ngayon ng kolehiyo. Tama. Nang walang sinuman ang tumulong sa akin. Papasok ako ng kolehiyo ng sarili ko. Dear Daddy, alam niyo po, gusto ko pong pumasok ng kolehiyo. Pero hindi po ako sigurado kung anong kukunin ko. Kasi po, gusto ko lang pong mag-aral pa. Mag-aaral na po ako ng mabuti ngayon para magkaroon ako ng scholarship. Daddy, ipapaalam ko po sa inyo kaagad kapag nakakuha na po ako ng scholarship. Ililihim ko muna ito sa kanya. Dahil gusto kong ipakita sa inyo na kaya kong tumayo sa sarili ko. Ha? Ano yun? Kumusta, Judy? Mamimili kami dalawa ni Julia. Gusto mong sumama? Sige, Sally. Tamang-tama, gusto kong bumili ng sapatos. Hihintayin ka na lang namin. Sandali lang.
Kahit na magkaroon ako ng scholarship, kailangan ko pa rin ng panggastos araw-araw at bahay na matitiran. Ano bang gusto niyong bilhin? Sapatos na pantero sa damit ko. Bibili ako ng sombrero. Pinadalan ako ng mama ko para pambili niya ngayong bakasyon. Teka, tignan niyo yan. Hindi ba ang ganda? Huh? Hindi ba bibili ka ng sapatos? Julia, hintay! Huh? Naghahanap ng tutor. Naghahanap ng isang magaling na tutor na maaring magturo ng fundamental studies sa 8 at 10 taon na babae. $30 isang buwan? $30? Hindi naman pala maganda? Judy, tayo na. Ha? Oo. Dali! Ay, tingnan niyo, ang ganda ng scarf. Oo nga, tama ka. Ang ganda ng disenyo. Pero matingkad ang kulay niyan para sa akin. Huh? Ang lahat ay nagtatrabaho ng mabuti para lang mabuhay. Hindi ko mahanap ang gusto ko ngayon. Bumalik na lang tayo sa dorm. Oo nga, medyo sumasakit na nga rin ang mga paa ko. Anong problema mo, Judy? Uuwi na tayo. Mauna na lang kayo. Mamamasyal na muna ako ng kaunti dito. O sige, iwan ka na namin. Dear Daddy Longlegs, meron po akong magandang balita na sasabihin sa inyo. Naisip ko po na pumasok ng trabaho bilang tutor sa mga batang babae. At babayaran po ako ng malaki, $30 po. At ngayon, gagawin ko po ang unang hakbang ko patungo sa aking kinabukasan. Hello? Kumusta? Nabasa ko po yung nakapaskil na kailangan niyo ng tutor. Ibibigay ko po sa inyo ang impormasyon tungkol sa akin. Dadalhin ko na lang po sa inyo. Judy, halika, sabay tayong kumain. Hindi ako pa pwede. Papasok kasi akong tutor. Interview ko ngayon eh. Pasensya ka na ha. Talaga? Ngayon na ba yun? Matanggap ka sana. Maraming salamat. Huh? Galing kita dito ah. Bakit kaya? Dear Miss Judy Abbott, hinihiling ni Mr. Smith na huwag ka na raw munang pumasok ngayon ng trabaho bilang isang tutor ng mga bata. Anong ibig niya sabihin? Ano ba to? Hinihiling din niya sa iyo na mag-aral ka ng mabuti sa halip na magtrabaho. P.S. Dadagdagan daw ni Mr. Smith ang allowance mo. Kung hindi na ito magiging sapat sa iyo. Walter Griggs. Hindi niya ako naiintindihan. Mahuli na ako sa interview ko. $30? Mali ang iniisip mo, Daddy. Hindi dahil kailangan ko na mas malaking pera kaya ako magtatrabaho. Bakit hindi mo ako maintindihan?
Nagpapadala ka palagi sa akin ng pera. At talagang natutuwa ako sa ginagawa niyo. At nagpapasalamat. Pero gusto ko naman pong matutong tumayo sa aking sarili. Dahil ayoko namang abusuhin ang pinakikita mong kabaitan. Hay naku, dito lang siguro yung banda. Ah, ito na nga! Wow! Ang laki-laki naman ang gate nila. Ayos, itutuloy ko ito. Ah, aray! Oh. Sino nang bato sa akin? Nakakapagtaka. Oh. Aray ko! Ang sakit. Sino ka? Teka! Sandali! Tumigil ka! Delikado dyan! Aray ko! Yeah! Bakit niyo ginawa to? Paano ko nabalian ako? Kasalanan mo, kaya nga napatid. Oo, tama yan. Ano ba yung sinasabi niyo? Teka, sandali lang! Iwanan natin siya! Teka, nahulog mo pitaka mo! Ay, nako, mga bata nga naman. Oh? May kailangan ka ba, Iha? Kumusta? Ako nga po pala si Judy Abbott. Ako po yung nag-a-apply na tutor. Interview ko po ngayon. Ha? Siya na naman tutor? Halika, sumunod ka. Sandali lang po. Oh? Kumusta po? Ako po si Judy Abbott. Mrs. Patterson. Sige, maupo ka na muna, Iha. Salamat po. Kung ganon, Iha, nag-aaral ka pala sa Lincoln Memorial High School. Opo. Nasa maganda kang eskwelahan, bakit gusto mong magtrabaho? Kasi po, ang totoo, gusto ko lang po kasing hanapin kung ano po talaga ang gusto kong gawin sa buhay ko. Kaya po gusto kong pumasok sa trabahong ito. Pumapayag ba ang pamilya mo sa desisyon mong ito? Opo, payag po sila. Anong paborito mo? English po at history, pati na rin po PE. PE. Maganda nga yan. Ipapakilala ko na sa iyo ang mga anak ko. Elsa, ipasok mo na mga bata. Kayo yung mga bata? Ha? Magkakilala na kayo? Karen? May ginawa po sila sa akin. Alam niyo po, kinuha ng babae niya ng pitaka ko, Mama. Ano? Anong nangyayari dito? Totoo po yun. Sige, tingnan niyo po yung bulsa niya, Mama. Totoo bang lahat ito, Miss Judy Abbott? Kasi po, ito po ay...
Oo, yan! Yan yung pitakan na binigay sa akin ni Papa. Hindi ko ito kinuha. Ang totoo niyan, nahulog niya po ito at napulot ko lang. Totoo ba ang sinabi niya, Karen? Hindi po. Ipaliwanag mo ito sa akin, Miss Abbott. Ang totoo po, napulot ko lang po ito.